Magandang araw sa inyong lahat at narito ang ating panibagong aralin sa ika-6 na baitang sa Filipino ngayong ikalawang markahan. Handa na ba kayong makinig? Kung handa na makinig, sana'y manood kayo mula umpisa hanggang dulo ng video na ito para matuto para sa ating panibagong aralin at para na rin masagutan ninyo ang mga susunod na aktibidad or quiz sa ating asignaturang Filipino. Ano nga ba ang sanhi? Ito ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari, gumagamit ng mga salitang hudyat tulad ng dahil sa, sapagkat, kasi, dulot ng, sa kadahilanan, at iba pa, upang madaling matukoy na ito ay pangyayaring nagpapahayag ng sanhi. Sa kabilang banda, ano naman ang bunga? Ito ay siyang kinalabasan, resulta, epekto o dulot ng naturang pangyayari o sanhi. Gumagamit naman ng salitang hudyat tulad ng kaya, kung gayon, at iba pa. Para lubos niyong maunawaan ang sanhi at bunga sa isang pangungusap, bibigyan ko kayo ng mga iba't ibang halimbawa. Handa na bang makinig? Okay, simulan natin. Unang halimbawa ng isang sanhi sa pangungusap. Dahil nakalimutan ni Rosel ang kanyang ID, bumalik siya sa bahay. Kung mapapansin nyo, gumamit ito ng salitang hudyat na dahil, kaya naman mas madaling maunawaan na ito ay ang sanhi. Ang sanhi, nakalimutan ni Rosel ang kanyang ID, ang bunga naman, bumalik siya sa bahay. Kalawang halimbawa. Dahil basa ang sahig, nadulas at nasaktan ang isang mag-aaral. Kagaya ng unang halimbawa, gumamit ito ng salitang hudyat na dahil. Dahil basa ang sahig, ano ang nangyari? Bunga, nadulas at nasaktan ng isang mag-aaral. Malinaw po ba? Ikatlo, sapagkat nagmamadali siyang lumabas ng bahay, hindi nakapagsuklay si Carla. Ano naman ang salitang hudyat na ginamit dito sa pangungusap? Kanina gumamit tayo ng dahil, ngayon naman, ang salitang hudyat na ginamit ay ang salitang sapagkat. Sanhi, nagmamadali siyang lumabas ng bahay, kaya naman ang bunga, hindi nakapagsuklay si Carla. So yun po ang tatlong halimbawa ng sanhi sa isang pangungusap. Tayo naman ay tumungo sa bunga na ginagamit sa isang pangungusap. Unang halimbawa, tulog ang sanggol, kaya huwag kayong maingay. Nakasalungguhit ang kaya huwag kayong maingay dahil ito ay ang bunga. So ano ang ginamit na salitang hudyat? Gumamit ito ng salitang kaya. Kaya huwag kayong maingay dahil ang sanhi, tulog ang sanggol. Ikalawang halimbawa, nakalabas ang tuta kasi naiwan nakabukas ang gate. Ano po ang nakasalungguhit na salita? Kasi naiwan nakabukas ang gate. So ito po yung bunga dahil ang sanhi, nakalabas ang tuta. Okay? I hope or meron po ba kayong naunawaan or naunawaan niyo po ba ang ating aralin sa asignaturang Filipino? Uulitin ko, ito ay ang mga sanhi at bunga na ginagamit sa isang pangungusap. Salamat sa pakikinig at panonood. At pasensya na rin sa aking boses dahil ako po ay may masamang pakiramdam sa panahon ngayon. Muli, panoorin mula umpisa at balikan ng mga aralin para masagutan ninyo ang mga susunod pang aktibidad or quiz sa asignaturang Filipino. Paalam!